Hindi nga makapaniwala itong si Josa sa ikinuwento ng kanyang kaibigan si Lynette na grabe pala ang kanyang dinanas sa mga kamay nito. Hindi niya sukat akalain na mahihirapan siya ng ganun sa mga kamay ni Carlos. Sinabi ni Josa na ano ba daw ang kanyang plano, na sana raw ay wakasan na niya ang pagsasama niya dito kay Carlos dahil daig pa niya ang natrap sa isang lugar na hindi na makawala. Iniwala rin si Josa na maaring may mas malalim pa na dahilan para maghiwalay sila ni Carlos at yun nga ang aalamin nitong si Lynette, kaya pumayag siya nang magmakaawa itong si Carlos na manatili sa kanya dahil meron siyang plano. Kailangan niyang matuklasan ang mga lihim na tinatago-tago ni Carlos sa kanya. Kabilang banda, nalaman nga ni Annalyn na ito nga palang daddy ni Harry ay meron pa umano kinakasama bago pa dumating itong si Lynette. Noong inagkwento ni Annalyn na nag-away sila ngunit nagkaayos rin, sinabi ni Harry na sana raw huling beses na ikakasal ang kanyang ama dahil ayaw na niyang makikisama sa mga bagong magiging asawa ng kanyang ama. Hiling ni Harry na sana raw huli na nga itong si Lynette dahil napapagod na siyang makikisama sa mga naging babae nitong si Doc Carlos at mas gusto na nga niya itong si Lynette dahil mabait ito. Sa kabilang banda, tinanong nga ni Annalyn kung bukod pa daw sa kanyang mami ay meron pa bang ibang babae na nakakasama itong si Carlos. Dito ngay nakwento nitong si Harry na mayroon. Hindi nga raw niya masyadong kilala dahil nasa mid-school pa ito at bihira lang silang magkikita. Ni hindi nga niya matandaan kung ano ang tunay na pangalan nito. Hindi sila nagtagal masyado dahil sa tingin ni Harry, maaring hindi sila seryoso sa isa't isa kaya naghiwalay din sila dalawa. Sa kabilang banda, nag-usap nga itong si Giselle at itong si RJ. Dito na nga niya nagkwento na wag na masyadong pahirapan nga itong si Moira. Tutal na sa mga kapulisan na ito, hayaan na lang ito na makulong na lang siya at ang mga pulis na ang bahala kay Moira. Kahit ganun ka sama si Moira ay hindi naman niya hinangad na pahirapan mula sa kanilang mga kamay. Sinabi nito na hindi siya ganun kasama kay Moira kaya wag niyang hayaan na lamunin ng galit at makapanakit ng tao nang dahil lamang sa galit na kanyang nararaman dito kay Moira. Hindi nila alam na nakikinig pala itong kanyang anak na si Zoe. Dito rin na naikwento nitong si Giselle na mayroong kakaiba kay Moira at sa tingin niya ay marami itong mga galamay at nagdududa na nga rin siya dito kay Carlos dahil nakita siya ng isang kakilala niya na kasama nga ni Moira at kausap ni Moira at may dala pa itong abogado. Kaya naman sinabi niya kay RJ na maaring mayroong ugnayan itong si Moira at itong si Carlos. Dahil isang malaking katanungan sa utak nga ni Giselle kung bakit na biglang dadalawin itong si Moira. Ganun ba ka-special si Moira sa kanya? Sino ba si Moira at sino ba si Carlos sa isa't isa? Yun ang gustong malaman nitong si Lynette. Sabi nga ni Giselle, ang sabi nga ni Giselle ay sumasakit nga ang kanyang ulo sa dalawa at hindi na rin niya maintindihan. Tapos nga makaalis itong si Giselle at itong si RJ, naisip ni Zoe tawagan ang kanyang tunay na ama na si Carlos. Sinabi niya rito na mabuti naman daw at naisipan niyang dalawin ang kanyang ina. Ang akala niya ay pababayaan na lamang niya ito. Sinabi ni Carlos na hindi niya pababayaan ng basta-basta ang kanyang ina dahil hindi niya alam kung ano ang magiging takbo ng utak nitong si Moira at nais niyang makasiguro na hindi siya madadamay maging siya sa kaso ni Moira. Kaya naman inunahan na agad niya ito. Bigyan nga niya ng malaking pabor si Moira nang sa ganoon hindi siya tuluyang ilaglag at ikanta sa mga pulis. Sinabi ni Zoe na mag-ingat pa rin siya lalo't may nakakita sa kanilang dalawa na magkasama. Maaring punong-puno na ng hinala ang magkapatid na si RJ at si Giselle. Sinabi ni Zoe na paano na siya ngayon, ano ang kanyang magiging alibay para hindi sila magtaka sa kanya.